Isasama na ang 20 pesos na bigas sa Walang Gutom program ng DSWD. Nakipag-ugnayan na raw si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Department of Agriculture para mabigyan sila ng listahan ng accredited retailers. Ito yung mga kadiwa ng Pangulo at maliliit na agri-co-op kung saan pwedeng magamit ang card ng beneficiaries ng Walang Gutom program. Kasabay nito, dumipensa si Gatchalian sa pagbibigay ng 80,000 pisong cash kay alias Rose, ang babaeng nakuna ng larawan habang lumalabas sa imbornal sa Makati. Bahagi raw ito ng guidelines ng ahensya at tiniyak na hindi special case. Kaugnay niyan, makakausap natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Dumlao. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asek, kailan po ang roll-out nitong pagsama sa 20 pesos nga po na bigas sa Walang Gutom program? Okay, following nga yung naging pag-uusap ni Secretary Rex Gatchalian with kay Sec Kiko, nag-provide na yung DSWD ng listahan ng ating mga accredited retailers or mga merchants sa ilalim ng Walang Gutom program dito nga sa DA. And ito naman ay yung request naman natin na mag-supply ang DA noong murang bigas ay inaprubahan nga po nila. Kung kaya ang gagawin natin, Cheryl, nitong June ay magkakaroon tayo ng pilot run kung saan susubukan natin yung sistema noong pag-coordinate ng DA doon sa ating mga accredited merchants at mga retailers, including mga kadiwa outlets. And then, itetest din yung, aside from the coordination, itetest din yung system between the agency and yung suppliers ng agency to our retailers hanggang doon sa ating mga beneficiaries. So, we will be doing the pilot nitong June. And then we will be distributing na nga yung rice from June to December of this year. Saan-saan po mauuna gagawin yung pilot run? Mag-uumpisa tayo dito sa National Capital Region at mga kalapit na lugar, Ms. Cheryl. And then later on, i-expand na natin siya doon po sa mga iba't ibang rehiyon na nagpapatupad tayo ng Walang Gutom program. Paano rin po ba yung sa initial na magiging sistema? Limitado ba yung pwedeng mabili po ng 20 pesos na bigas ng Walang Gutom program beneficiaries? Okay, Cheryl, ganito kasi kapag merong redemption period, ito yung parang palengke day ng ating mga Walang Gutom participants. Ito isinasagawa pagkatapos ng nutrition education sessions, which is one of the conditions of the program. So kapag na-top up na yung 3,000 pesos monthly credit doon, food credit doon sa kanilang electronic benefit transfer card, magkakaroon na tayo ng redemption day. Sa redemption day, nakalatag na po o linalatag ng ating mga accredited merchants or retailers yung kanilang mga paninda na nasa food basket. So, nandyan yung mga gulay, karne, isda. So, yung Go Grow Glow nandyan kompleto. Kasama na yung bigas. Now, yung pong beneficiary na siyang nagbabudget, tinuruan nating mag-budget nung kanilang 3,000 pesos food credit, ang magdedetermina kung gaano karami yung bibilhin nila na gulay, na bigas. Okay? Pero meron kasi yung percentage, 50% goes to carbohydrates, 30% goes to protein, 20% to dietary fiber. So po pwedeng mamili sila, pwede kasing patatas, pwedeng, di ba, source of ano rin yan source of carbohydrates, and then bigas. So sila po yung magdedetermina kung ilang kilo yung kanilang bibilhin. Basta ang importante, naka-supply sa ating pong mga merchants yung pong supply na bibilhin ng ating pong mga beneficiaries. Ilan po ba ang nasa ilalim nitong Walang Gutom program? Ilang beneficiaries po mayroon na tayo? Sa kasalukuyan, Cheryl, nasa 300,000 participants o program participants na po sa iba't ibang lugar sa ating buong bansa ang kasama dito sa Walang Gutom program. And itong Walang Gutom program, banggitin ko lang, Cheryl, ito ay ipinatupad ng DSWD alinsunod doon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na wakasan natin ang kagutuman sa ating bansa. So, noong pumasok nga si Secretary Rex Gatchalian, ito isa dun sa mga kinonceptualize na programa
na naglalayon na i-address yung ang nararanasan na hunger incidents, lalong-lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan o yung kabilang dun sa food poor sector. So, yan, we're now at 300,000, but Cheryl, 'di ba may linabas na SWS study na kung saan pinakita na from October to December last year, nagkaroon ng 4.1% decline in hunger incidents among the beneficiaries of the program. So kung kaya nga po, dahil sa nagkaroon ng ganyan pong pag-aaral, um, meron ng basihan si DSWD na magdagdag ng karagdagang pang mga beneficiary by the end of this year. So ang mga ano yan, 300,000 po ulit. And by next year, we will add an additional 150,000 para ma-serve po natin yung 750,000 target beneficiaries na batay dun sa FIES ay kabilang sa food poor. Ase kaliwat kanan po, isingit ko po, ito namang yung nag-viral na babae po. At kaliwat kanan po yung meme sa social media dahil nga po dito sa kay alias Rose. May mga nagsasabi na papasok na lang daw ho sila sa Imbornal para magkaroon ng 80,000 pesos. Naglabas na ho ng statement dyan si Secretary Gatchalian. Linawin lamang po natin kasi baka akala nila lahat or natanggap niya yung buong 80,000 pesos. In tranches po ito, di po ba? Ano na po yung naibigay kay alias Rose so far? That's correct, Cheryl. Yung pong ibinahagi ng tulong kay Rose ay batay doon sa assessment and masusing ah, pag-aaral din nung ating pong licensed social worker na case manager ni Rose. Ngayon po, itong rekomendasyon niya ay alinsunod din doon sa umiiral na panuntunan o guidelines ng pag-abot program. By the way, yung pag-abot program provides or conducts reach-out activities to families and individuals in street situations and provides comprehensive package of social welfare services na batay nga doon sa assessment ng ating pong mga social worker. So ipong tama yung nabanggit mo, Cheryl, batay kasi doon sa guidelines natin, yung livelihood assistance na naibahagi kay Rose will be provided in tranches. At doon nga sa katanungan mo, ano na yung na-provide, una yung pong kanyang mga paninda para doon sa kanyang sari-sari store na isa doon sa intervention na natukoy para matugunan yung kanyang mga pangangailangan. Pangalawa din yung pong mga materials na ginamit para dun sa pagpapatayo nung kanyang munting tindahan. So yun po yung pauna doon sa livelihood assistance. Of course, magkakaroon niya ng karagdagan o i-release yung second tranche pag nakita na ng social worker na nag-i-improve o merong pong improvement doon sa intervention na pauna nating ibinahagi. Kaya nga, Cheryl, regular yung monitoring ng ating pong case manager para makita kung ano na yung progress dito po sa case ni Rose. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Irene Dumlao ng DSWD.